itong 2026 is the last opportunity. Ito yung pinakahuling pagkakataon ng Administrasyon Marcos na mapigil si Vice Presidente Sara Duterte na makatakbo sa 2028 through impeachment. Ang sabi ni Claire Castro, ito yung mga clue ko ha. Sabi ni Claire Castro, hindi makikialam ang Pangulo sa impeachment ni Vice President Sara, but made a statement saying na dapat managot ang dapat managot. Meaning, di ba? Meron pa ring hand ang Malacanang dyan. Why? Mahirap talaga ang kalagayan nila pag makatakbo si Vice President. Kasi hindi ito matatalo. Why? Because up to now, kahit na anong ibato nilang putik, kahit na anong kontrobersiya, kahit pa personal na nabagay na ikapapahiya ng Vice Presidente at ang kanyang pamilya, hindi naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nagmamahal at nananatili na naniniwala na ang mga Duterte lang ang may kakayanan na mag-angat sa kahirapan ng Pilipinas na nangyayari ngayon. Dahil nga naramdaman yun nung panahon ni Pangulong Duterte. So, hindi talaga bumababa ang popularity rating ng mga Duterte. So, kailangan nila itong pigilan sa pamamagitan ng impeachment at pag ma-convict sa Senado, it carries a penalty of perpetual disqualification to hold public office. So, hindi siya makakatakbo and they will file a case in the office of the ombudsman kasi natanggal na siya sa pagkapangulo ay pagka-vice presidente, pwede na siyang filean ng kaso at syempre ang ombudsman ay hawak nila at kukunti lang ang kailangan na ebidensya. Ang ano lang to there is a belief that the person probably committed the offense. Yun lang. Sa criminal case, sa civil, sa administrative, substantial lang o di andali lang, di ba? And then pwede nang ikulong habang ililitisin sa Sandigan Bayan. Pag mangyari yan, Sara Duterte cannot campaign at magiging problema yon ng mga Duterte because they will be battling with the cases and then they will be campaigning, magkakagulo kung sino ang tatakbo sa pagkapangulo, etc. Yun ang magiging senaryo na the administration is hoping to happen. Ano naman ang role natin bilang mga supporter ng mga Duterte? Of course, maliban sa ating panalangin, kasi yun naman talaga ang tinatakbuhan natin palagi, no? Pananalangin sa maikapal, no? Na sana hindi magtagumpay ang kasamaan dito sa Pilipinas. Ang ating ding matinding pagproprotesta, matinding pagsisiwalat ng mga kalokohan na nangyayari sa administrasyon ni Marcos. Ito yon. The only probability na meron tayo na malaman natin ang totoong nangyari sa administrasyon ni Marcos is to be able to put a president who will be able to say, let us investigate this, letse na kung sinong malitsihan. Duterte lang ang pwedeng gumawa ng ganyan. First, ang mga Duterte ay walang mga among mga politiko. Wala rin silang mga among mga negosyante. And sigurado tayo na hindi tayo nanakawan. Isa yan sa mga tatak ng Duterte. Look at Davao. Davao na lang. Tingnan nyo na lang yung Davao. How they were able to improve Davao from 1987 to the present. And look at the other places na meron tayo dito sa Pilipinas. Marami pang pera, marami ang mga politiko na mga kilala. Pero yung mga probinsyano na nandoon sa Davao, look at them now. Gaano kaunlad ang kanilang syudad. And how
did the people in Davao shared also in keeping Davao clean and safe. Nagkaroon sila ng sarili nilang disiplina doon. And with that, we can say the Philippines will be in good hands again if another Duterte becomes president. So hindi bumababa ang popularity ni Vice President Sara. 2026 yan lang ang pag-asa nila. I hope there would be politicians in the lower house and in the Senate who will really think for the country. Because kung ang uupong presidente in 2028, kaalyado ni Marcos, everything na nangyari ngayon, lahat ng panyanyakaw, lahat ng kalukuhan, lahat ng katarantaduhan na nangyari, makakalimutan lang natin yon. Nothing will ever be investigated. Nothing will ever be prosecuted. Wala. Why? Because tatabunan lang at tatabunan yan ng uupong Pangulo dahil kakampi nila. Diba? At magpapatuloy lang din ang kalokohan. So, having said that, alam nyo, para sa akin na isang maliit lang na political content creator dito sa social media, natutuwa ako na yung mga Pilipino, pag binanggit mo yung Duterte, nandyan sila sa content mo. Pag binanggit mo yung kabutihan ng mga Duterte, nandyan sila, sumusuporta sa'yo. Hindi nila sinusuportan yung mga kalukuhan mong content. Pero yung content mo pagtungkol sa Duterte at seryoso ka, andyan sila. Nakikinig sila sa'yo. Nanonood sila sa'yo. And it makes me proud that I have this opportunity to share my thoughts to the Filipino people who believe, like me, believe on the leadership of the Dutertes and believes in the Philippines and in the Filipino people. Di ba? So yun yung nakakapasaya sa akin ngayon. And this would be a very hard battle between good and evil. This would be very, kumbaga sa malaki ang temptasyon dito sa mga vloggers ng DDS. Uulan, babaha ng pera dito. Babaha din ng tubig dahil wala pa rin flood control. Pero, meaning talagang yung magkakaroon ng, naku po, yung sinasabi ko sa inyo na una na per comment, naku po, napakalaking temptasyon yan. 100 pesos per comment sa content mo. Naku po, di ba? Gagawa ka lang ng pang-asar. Kaya makikita mo, halos lahat ng vlogger ni BBM, halos lahat ng mga vloggers, malalaman mo na ba yan kung ang ginagawang content pang-asar lang. May nakita ka na bang vlogger ni Marcos, vlogger na Pink, vlogger ni BBM na nagsasabi tungkol sa mga kabutihan na nangyayari, legacy projects ni Marcos at yung kanyang mga pulisiya na ini-implement para sa bayan? Wala! Wala kang makikitang ganun. Wala. Lahat ng kanilang ginagawa pang-aasar, pang-iinsulto, paggawa ng mga pangalan, parang mga bata. Kaya pinapatulan ko rin. Alam niyo bakit ko pinapatulan? Kasi on to others lang yan. Kung ginagawa nyo yan, gagawin din namin. Diba? Pero ikaw, hindi yung mga politiko ninyo, ikaw na vlogger, ikaw ang mananagot sa mga sinasabi mo, yung mga katarantaduhan na binabanggit mo tungkol sa vice presidente, tungkol sa kanyang pamilya, at kung ano-ano pa. Ikaw ang mananagot sa amin. Kaya tingnan nyo yung ginagawa ko. Di ba? Lalong-lalo na kay, alam nyo na, kay Bayot. Di ba? Oh. So, with that, no, it makes me happy to be part of this and be able to express my political views. Di ba?
Sayang ang bayot.